Hi. Hello. Hello. Sa pangalan po ng katilang Yesu Cristo, isang mapagpapang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong mga aralin, itas, na ilagkan loob para palakayin at bigyan ng buhay upang ito'y ating magamit sa ating mga pang-araw-araw ng pamumuhay. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 13. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pakaanan. At tinawag niya siya at sa kaniya'y sinabi, ano ito na napapalitan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka sa pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala, magtukal ng lupa'y wala akong kaya, magpalimos ay nahihili ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang kung ako'y mapalis sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa may utang sa kanyang Panginoon ay sinabi sa una, gaano ang utang mo sa ating Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isulat mo 50. Nang nagkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mo 80. At sinuri ng kanyang Panginoon ang linong katiwala, sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito sa kanilang layo ay matatalino ay sa mga anak ng ilang. Ngayon po, kung pag-aaralan natin, ito pong talinhaga, mayroong isang mayaman at may katiwala at mayroon pang ibang mga katiwala. Ngayon, doon sa pinagkatiwalaan, sa halip na ibigay niya ang kanyang sarili upang hindi siya mawala sa pagiging katiwala, ang ginagawa niya, sinasayang niya yung mga kayamanan ng kanyang Panginoon. Ngayon, dahil kung titingnan po natin, mayroong malapit sa Panginoon, kaya ang ginawa, mayroong nagsumbong. Kasi nasabi, sinisira ika nga ng iyong katiwala ang iyong pangalan. Ngayon, nagbigay ang Panginoon ng challenge sa pagiging katiwala. Ang ginawa niya, kinuha o kinausap niya ang ibang may utang sa kanyang Panginoon at yung kasulatan na pinaglagdaan ng may utang at ganun din ng Panginoon ay dinaya niya. 2 beses yan ginawa. Ngayon po, ano po ba ang pinakakahulugan ng mensahe ng sitas na ito? Ngayon po, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, maraming mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Una, ang buhay na ipinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ba ay ating pinag-iingatan upang hindi mapahamak
Lahat ba ng mga bagay na ipinapasok natin sa ating katawan, ito ba ay may sustansya tayong nakukuha? Maging pagkain man yan o sa inumin. O kaya, itong katawan na ito ay ginagamit natin sa mga makasanlimutan bagay. Halimbawa, tubig lang ang pwede mong ilagay dyan, pero bakit sinamahan mo ng marabis na alak? Hindi baga. Para mo rin, kumbaga, yung pagkakatiwala na ibinigay ng Diyos dito sa buhay na ito, alalahanin natin sa milyong-milyong silula. Ikaw lang ang mapalad na nagkaroon ng buhay, pero bakit mo sisirain ang pagkakatiwala ng Diyos sa buhay natin? Ikalawa, kung meron man tayong naabutan mga pag-aari na minana natin sa ating mga magulang, yan man ay mga makasanlimutan bagay, lupain man, bahay, ano pa man ari-arian. Yan ba ay ginagamit natin kapag yan ay nakikinabang o kumikita, yan ba ay naibabahagi din natin sa ating mga kapwa. Ikatlo, kung tayo po ba ay pinalad na magkaroon ng isang pamilya, pinagkatiwalaan tayo ng mga anak na walang iba ang anak na yan, na dapat sa pamamagitan natin, kung tayo man ay ama o ina, ituro natin sa ating mga anak ang mga mabubuting bagay na natutunan natin sa pag-aaral natin sa mga banal na kasulatan. Wala bang anak-anak hinanapin kung sumama ng loob sa atin? Lahat ba sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? O hindi sumusunod dahil tayo rin mismo ang may problema sa ating mga sarili? Yan po ang mga halimbawa ng ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Lamang, nasa atin, kung yung ipinagkatiwala na yan, ay pinahahalagahan ng ating kapwa. Pinakikinabangan ba yan ng ating katawan ang mga mabubuting bagay na ipinapasok natin sa ating bibig? O panira lamang sa ating pagkabuhay? Pero titingnan po natin, mga kapatid, ang sabi ng Lilong Katiwala, magdukal ng lupa, wala akong kaya. Mamalimos ay nahihiya ako. Kaya anong ginawa niya? Para lamang kalugdan siya ng kanyang Panginoon, ang ginawa niya, gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Bagamat masama ang tingin sa kanya ng kanyang Panginoon dahil tinawag siyang Lilong Katiwala, pero kung titingnan po natin, wais po yung ginawa niya. Bakit? Kung mawala man siya, merong tao na pupukpok sa kanya upang siya'y pakainin. Upang siya'y may matutuluyang para. Ngayon po, kung aaralin po natin, sabi dito, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo nagkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Kaya kung titignan po natin dito, itong Lilong Katiwala, sabi ng kanyang Panginoon, gumawa ng may katalinuhan. Ano pong strategy ang ginawa niya? Dahil po, yung dalawang nag-utang sa kanyang Panginoon, dinugtong niya ngayon yung kasunduan. Nakaya naman ng Panginoon na hindi na yung singilin. Kumbaga, pinagaan niya yung utang ng kanyang kapwa alipin sa kanyang Panginoon. May ginawa siyang mabuting bagay sa kanyang kapwa.
Kaya po siya pinuri. Pero yan po ay gawain lamang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kumbaga, pag-ideya tungkol sa kalukuhan, pag-ideya o pamamaraan tungkol sa mga walang kwentang bagay, ang tao po ay napakatalino. Bakit? Sabi dito, sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito, siya ay gumawa ng katalinuhan sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito sa kanilang lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Totoo po. Ang nabubuhay dito sa babaw ng sanglibutan, sa mga kayamanan, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan, utang na loob, magaling po tayong gumawa ng paraan yan. Pero kung titingnan po natin, yung pagiging seryoso, minsan tayo pinagkatiwalaan ng Diyos na dapat sana hindi lang sa ating kapwa, kalugdan tayo ng ating kapwa, kundi dapat ang Diyos mismo ang malugod sa ating pagkatao. Ngayon, sasabihin ng ating kapwa, okay ka nga ang ugali niyan. Mabuting tao siya. Ang problema, pagdating sa Diyos, sa kanyang harapan, hindi tayo kinalulugan. Bakit? Salungat naman sa kanyang mga aral ang ating ipinamumuhay. Halimbawa, pagdating sa ating kapwa, tapat tayo. Pagdating sa Diyos, madaya tayo. Bakit? Totoo, nakikita ang ating kabutihang asal, ang kagandahan ng loob, pero pagdating na sa harapan ng ating dakilang Panginoon, tayo mismo yung pasaway, tayo yung hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya, hindi tingnan po natin, yung mga anak ng sanlibutan ito ay higit na mas matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Ngayon, ang tanong, kasama na ba tayo sa tinatawag namang anak ng ilaw? Na dapat, hindi lang yung ating kapwa ang nagkakatiwala sa atin, kundi pati ang Diyos. Matulog man tayo ng mahimbing, nakapagsisi tayo, tayo hindi natatakot anumang oras bawiin ang ating buhay, sapagkat alam natin, kinalulugdan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ang pamumuhay pala dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi lang yung para gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, sapat na, kundi unang-una, yung relasyon natin doon sa may lalang sa atin, ang amang makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha sa bawat isa sa atin, yun po ang pinaka-priority natin, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi po, pwedeng paimbabaw lang naman yung pakitang tao lang yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Kasi po minsan, ang tao, madaya sa harap. Totoong buhay, sabihin natin, Maginoo, mabuting tao sa kapwa, pero pagtalikod minsan may sama ng loob pala kung hinagit sa kanya. Ngayon pala, ang isang bagay na pinagkatiwalaan tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, makaalam ng katotohanan, pero hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos. Kasi po, meron pa tayong sama ng loob. Meron tayong mga hinanakit sa ating kapwa, pero pagharap-harapan okay, pero pagtalikod, pabulong-bulong tayo. Dapat po hindi kayo ganoon. Kaya kung titingnan po natin dito, itong tusong katiwala ay naging halimbawa sa pamamagitan ng isang kalimhaga na kung saan tatanungin tayo naman ang magsusulit sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Nakagawa pa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Tayo ba ay kalulugdan din sa pamamagitan ng pagiging isang anak ng ilaw na karapat-dapat tayo sa ating dakilang Panginoon na humarap sa Kanya na walang anumang pag-aalinlangan na nagawa natin ang kalooban niya sa pamamagitan ng mga aral na iniwan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ngayon, tayo ngayon ay tanungin natin ang ating mga sarili. Sa oras ba ng pagsusulit, karapat-dapat ba tayo
sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Dapat ba tayong kalugdan? O kaya, kung tayo man ay magkulang, sabi nga dito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay hindi rin naman matuwid sa marami. Kaya kung titingnan po natin, sa buhay na lang, pagkalungkan man tayo ng maiksing buhay, umahaba ang tanong, nakalugod ba tayo sa Diyos? Pinagkalungkan man tayo ng kayamanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, nagamit ba natin itulong sa ating kapwa, maliit man yan malaki, kinalugdan ba tayo ng Diyos? Halimbawa, maliit pa lang na bagay, pinagmamalaki na natin, ikwininto pa natin yung kaunting bagay na nagawa natin sa ating kapwa, wala tayong reward sa Diyos. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Pinagkalungkan man tayo ng isang anak o 10 anak, nalugod ba ang Diyos na naturo natin sa kanila ang pagiging isang mabuting tao para sa kanila? O tayo mismo ang masama sa paningin ng ating mga anak? Kaya kung titingnan po natin dito, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon. Ano mang bagay na ipinagkatiwala sa atin? Itong buhay man na ito, mga kayamanan man o mga anak, yan po ang kayamanan natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasama na dyan yung mga belongings. Halimbawa, mga kasuotan mo, bag mo, damit mo, cellphone mo, kasama yun sa kayamanan. Sabi dito, kung kayo nga ay naging mapagtapat sa masamang kayamanan, kahit na lang sa pera, pinagkatiwalaan tayo. Sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Kung halimbawa sa simpleng bagay lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan, papaano pa kaya sa mga tunay na kayamanan? Sabi dito, at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay sa inyong sarili? Halimbawa, gusto mo magkapamilya pa lang, pinaalagaan lang sa iyo yung anak ng iyong kapitbahay, pinabayaan mo na, paano ka pabibigyan ng isang tunay na anak? Katulad po ng halimbawa. Kaya kung titingnan po natin dito, itinuturo sa atin dito ng ating dakilang Panginoon ang tinatawag na pagkakatiwala. Minsan ba, dumaan sa ating buhay na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos o ng ating kapwa man, nalugod ba siya sa atin o meron siyang puna sa ginawa natin? Kaya kung titingnan po natin dito, aralin natin maigi ang ating mga sarili. Naging karapat-dapat pa tayo sa ating kapwa. Kung tayo nga ay naging karapat-dapat sa ating kapwa, mas higit tayong dapat na maging karapat-dapat doon sa Diyos na siyang magkakatiwala sa atin ng mga tunay na kayamanan. Ito na yung mga experiences natin ngayon sa panahon na nabubuhay natin. Tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ito na yung buhay. Ito ang tunay na kayamanan natin. Iningatan ba natin ito o sinira lang natin sa mga bisyo? Ito ba ang pamilya na ibinigay sa atin? Nahubog ba natin ayon sa aral nating mga natututunan o ito po ay naging pabaya tayong ama o ina para sa ating mga ina? Kaya ito yung mga tunay na kayamanan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sabi dito, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupukutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ngayon, pansinin natin yung last verse. Diyos at kayamanan. Siyempre,
kinakailangan tayong magpili. Paglilingkod sa Diyos o pag-ibig sa ating mga kayaman. Merong sinabi dyan ng ating dakilang Panginoon. Ako may bibigyan nga sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki at babae nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi sa muna natin, love God above all. Ngayon, may choice tayo. Hindi natin piling pagsabayin ang Diyos at kayamanan. Hindi ibig sabihin pag sinabi mo kayamanan, pera agad. Hindi po. Yung buhay, kayamanan yan. Yung ari-arian mo sa labi, kayamanan mo yan. May maging mga anak natin, kung pamilya na itinaguyod natin, kasama yan sa kayamanan. Ngayon, kung sila po ang nagiging balakid, alang-alang sa tinatawag na pagtawag sa atin ng Diyos na maglingkod, idadahilan natin, may sakit yung anak ko, hindi ako makakaarte. May lakad ako, absent ako sa templo. Ibig sabihin yan, meron tayong pinili, alin doon yung mas mahalaga? Yung pamilya o yung Diyos? Yung sarili natin o yung Diyos? O yung pag-aari natin o yung Diyos? Kaya, kung titingnan po natin, kung pagdating sa pagsamba, idadahilan lang natin, may sakit tayo kaya hindi tayo makadalo, pinili natin yung sarili natin katawan kisa sa paglingkod sa Diyos. Kung sa pag-aari naman, halimbawa sa damit, dinahilan mo lang, hindi ako makadalo, dahil lang may rami akong labahin, pinili mo yung labahin kisa sa Diyos. Kung dahilan lamang sa walang bantay sa anak mo, hindi ka makadalo, pinili mo yung anak mo kaysa sa Diyos. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin. Tayo po ang nagpapasya. Tayo ang pumipili kung alin ang mas higit na pagkain. Pero dahil ang mundo natin, love God above all, iwanan mo yung nasa tahanan mo, priority mo dapat lagi ang Diyos. Yan po ang magandang choice. Unang-una, paglingkuran natin ang Diyos. Bago ang mga kayamanan, lahat ng mga nakakunik sa ating buhay. Bakit po, sabi ng ating dakilang Panginoon, kung ibig din naman sumunod sa akin, itanggi ang kanyang sarili, ulimutin ang ukol sa kanyang sarili, kasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ibig sabihin, kung gusto nating sumunod sa ating dakilang Panginoon, lahat ng mga bagay na nakakunik sa ating buhay, pamilya man yan, ari-arian, o kahit ano pa man, trabaho man yan, isasantabi natin yan, priority natin ang Diyos. Yun po yung paglilingkod sa Diyos. Tayo ang nagpapasya, tayo ang gumagawa ng choice kung alin ang mas priority natin sa ating mga buhay. Hanggang dito ako, salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahingan, karaingan man. Lapit natin yun sa Diyos, pagkatiwala sa Kanya, sapagkat siya lang pong nakakaalam at siya ang sasagot sa lahat ng ating mga idinulog sa Kanya. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.